Ay nako, excuse me lang Biro lang. Tinatry ko lang maging mataray. Hirap pala nun. Usap-usapan kasi yan ngayon. Kaya sa mga matataray dyan, makinig kayo. Ipinagbabawal sa mga empleyado ng pampublikong ospital sa Laguna ang pagsusungit at pagtataray. Sa Bisaya ng Executive Order No. 1 ni Governor Sol Aragones, paalala raw ito sa mga empleyado ng mga ospital na dapat magpakita ng pagmamalasakit, kabaitan at magbigay ng maayos na serbisyo sa mga pasyente at kanilang pamilya. Ang Department of Health gustong isulong ang parehong pulisiya sa 4 na DOH-managed hospitals. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, sa araw-araw napakarami nating naririnig na kwento ng pagtataray. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dito? Kapag ba ikaw ay tinarayan at na-offend ka, may posible kang habol sa batas? Well, unless ang pagtataray na yan ay parang ang intensyon ay pahiyain kayo, skandalohin o sira ang puri sa harap ng ibang tao, in a sense may habol kayo, ito'y maaaring krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Kung may libel para sa paninira sa paraan ng nasusulat na salita, may oral defamation sa paraan ng spoken word or pananalita, at meron ding slander by deed kung halimbawa, umabot sa sinampal kayo in public halimbawa. Pero kung tinaray-tarayan lang kayo, hindi kayo nanginitian, medyo maaskad ang dating sa'yo, nakataas ang kilay, baka naman wala kayong personal na habol. Pero wala ba talagang magagawa? Well, pwede niyong isumbong sa mga bossing ng empleyado na yan. Kaya nga yata pati si Yorme, actually naglabas na rin ng executive order na rin-require ito. So as a general rule, lalo na kung kayo ay nasa service industry, nasa mga ospital, opisina na nagdi-deal with the public, yung mga maraming customer, importante na hindi nyo tinatarayan or siguro binabastos ang mga customer. Halimbawa, para sa mga nasa gobyerno, ground yan for disciplinary action, ang tinatawag na discourtesy in the course of official duties. Dapat ay magalang, mapagpitagan at mapagbigay. Kasi, tandaan po ninyo, taong bayan ang boss. In the same way, malamang pati sa mga pribadong opisina at kumpanya, ang pagiging magalang, malalo na nga sa mga customer, ganun din dapat ang trato. Maaaring ground for disciplinary action, depende sa level ng pagkataray, bastos o pagiging offensive. Whether mag-uumpisa bilang reprimand lamang, syempre pagsasabihan kayo kung hindi na masyadong grabe, well, definitely later pwedeng suspension or termination kung paulit-ulit talaga at grabe ang level. Maaaring ground din ang pagiging notoriously undesirable kung talagang offensive at undesirable ka, palagi naghahanap ng away, palagi nang iinis ng customer o ng kliyente, nako, ay baka talaga kayong mawalan ng trabaho. At lalo na nga sa government employees, whether sa mga opisina, sa mga ahensya at mga institusyon, tulad na nga ng mga ospital, tandaan, meron po tayong Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees in the Philippines. Nakasaad dito na ang mga pampublikong opisyal at mga empleyado ay dapat magbigay ng sapat na serbisyo na mabilis, maayos at may galang sa publiko. Mas malaki ang expectation natin na ang ating government employees and officials ay dapat maging efficient, mabilis at higit sa lahat, magalang at nagbibigay respeto sa publiko dahil nga, kung tutuusin, ang publiko ang nagbabayad ng mga sweldo ninyo. Sila talaga ang boss at hindi tinatarayan, binabastos at binibwisit ang boss. Di po ba? So, sa mga usaping batas, imataray, hindi po ako yan. Ask my friends. So dito po, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. With a smile palagi. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.